Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Ano pa, Yung pong sinuntok po. ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sinusuntok sa mukha, sa ilong. Sa Sino? mukha. Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Nakita niya na dumudugo. Opo, tapos kumukuha po siya ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Oh, di ba dapat pag Anong sandali, Mr. Chair? Yes, go ahead. Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang-kita na nga yan, no? Oh, nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. The operation. Na kahit operahan ho natin, hindi natin magagarantiya na makakakita ho siya. Together with me is Dr. Elaine Diaz. So we are from the Philippine General Hospital. So we examined Ma'am LV at our institution last September 5 with the following findings. So I'm showing the patient's right eye as examined using the slit lamp examination. No? Isang uri po ng aparato para mas makita natin yung mas maliliit na detalye ng mata. Ito ho yung itsura ng kanang mata ni Ma'am LV. Nakikita ho natin, no? Meron hong puti sa gitna na bilog, no? Sa kristal ng mata or cornea. Before that, you're a specialist, eye specialist. Yes po. Ophthalmologist. Yes, sir. All right. Yes, Your Honor. So what we're seeing po is calcific plaque, no? Parang kaliskis po, no? Sa kristal ng mata. At bukod ho doon, yung kristal po mismo ng mata, marami ho siyang maliliit na ugat, no? Hindi na ho siya klaro ng kagaya po ng sa normal na tao. Bukod ho doon, sa ilalim po niya, meron hong parang membrane na nakita, parang balok po na tumatakip doon sa gitna ng paningin, kaya halos wala na ho siyang makita. Yung paningin ho ng kanang mata, hand movement with fair light projection, ibig sabihin, nakakaaninag na lang po ng galaw ng kamay at nakakasabi po kung saan po yung direksyon ng ilaw. Ganun na lang po kalabo yung natitirang paningin. Next slide po. Yung susunod po na larawan, ito naman ho yung kaliwang mata ni Ma'am LV. Nakikita niyo po na kakaiba na ho yung itsura. No? Ang tawag ho dito sa kondisyon na ito ay phthisis bulbi. Ibig sabihin ho, kuluntoy na ho yung mata, malambot na ho dahil sa malaking damage na tinamasa niya. No? Ano po, doktor, ano po yung mga guhit-guhit na brown? Yan ho yung dati niyang cornea, no? Na umimpis na po. Kaya ho ganyan yung itsura. No? Yung matang po yan ay no light perception, ibig sabihin bulag na po talaga, hindi na ho nakakakita ni aninag ng ilaw. So, because hindi ho kami makakita ng lagay po ng likod ng mata ni Ma'am sa kanan, nagsagawa ho kami ng additional test, no? Ocular ultrasound ho yung tawag. Next slide po. Makikita ho natin, base ho doon sa isinailalim po namin na ginawa ho namin na ultrasound, na hindi lang sa harap ng mata yung problema, no? Maging yung lente po ng mata ni Ma'am wala sa tamang posisyon, maaaring na displace po, no, palikod, at mismo yung retina ho niya, yung isang bahagi po ng mata na importante sa paningin, ay may bahagi po na natuklap, no? Next slide po. So ang final na diagnosis ko namin para kay Ma'am LV, para sa kanang mata po niya, diniagnose po namin yung kanang mata as a case of intracameral fibrovascular proliferative membranes, probably from chronic neglected inflammation as well as corneal glaucoma with calcific plaque, incomplete posterior vitreous detachment and vitreous membrane with focal retinal traction by ultrasound. Yung sa kaliwa naman po, Sa layman's terms, ano ibig sabihin po? pasensya na po sa technical term, no? Yung unang bahagi po, yung intracameral fibrovascular proliferative membrane, ito ho yung nabanggit ko po kanina na parang membrane or balok na nandun ho sa loob ng mata niya na tumatakip po dun sa pupil or dun sa putas ng mata. At yung naiisip ho namin na posibleng dahilan po nun is a chronic neglected inflammation. Ibig sabihin, matagal na hong nangyayari po ito, no? Dahil sa matinding pamamaga na hindi po nagawa ng karampatang lunas. Kaya ho siya nagkaganoon. Bukod ho doon, yung calcific plaque po, yung parang kaliskis sa kristal ng mata, nasa diagnosis din po. At yung nakita rin po sa ultrasound na parang may bahagi po ng retina na natuklap.
no? At saka ho yung lente na wala sa tamang posisyon. Yung sa kaliwa, yun po yung nabanggit ko na lumiit na ho yung mata, nag-shrink na po, naging kuluntoy na, kaya ho ganun ho yung itsura. Ang tawag ko doon ay phthisis bulbae. Wala po sinabi niya wala sa tamang posisyon, pwedeng ilagay sa tamang posisyon, sa kanan, yung sa kanang mata. Ibalik. Kung ooperahan ho natin, tatanggalin ho natin yung na-displace na natural lens at papalitan ho natin ng artificial na lens. Ang ibig sabihin po, pag ilalagay sa tamang lugar, may posibilidad na makakita, makabanaag ng kaunting liwanag. Next slide po. Allow me to answer that using the next slide. So yung plano po natin para sa pasyente kay Ma'am LV is to offer the following surgeries po, no? Ayusin ho natin yung harap ng mata niya. Ang tawag ho doon ay anterior chamber reconstruction, at bukod ho doon, ayusin din ho natin yung likod. Ang tawag ho doon is sparse plana vitrectomy, no? Yung lensectomy po, yun po yung paraan ng pagtanggal ng lente na na-displace. Tapos saka ho tayo maglalagay ng artificial na intraocular lens na tinatawag. Bukod ho doon, dahil po yung kristal ng mata po ni Ma'am ay malabo na, nangangailangan po siya ng corneal transplant, no? Or optical penetrating keratoplasty. Yun ho is a major operation at kailangan po ng paghahanda bago siya maoperahan. Okay, Doc, with the permission of the chair, all of these are trauma-related, am I right? Trauma is one of the many possible causes, Your Honor. What are the other possible causes? Other causes can be from infection, from chronic inflammation, from metabolic causes, and trauma is just one of these possible causes. All right. Meron pa ba siyang pag-asa makakita? If matuloy itong surgery. We have advised the patient regarding guarded prognosis. Ibig sabihin ho, kahit gawin ho natin po yung operasyon dahil matindi na ho yung damage na tinamasa ng kanang mata, wala pong kasiguraduhan regarding the result of the operation. Na kahit operahan ho natin, hindi natin magagarantiya na makakakita ho siya. So, how many percent is she blind? 100%? Left and right eye? The left eye, sir, is 100% blind, no light perception. However, the right po, meron pa siyang naaaninag na hand movement, paggalaw ng kamay, at kaya niya pa hong masabi kung saan po yung direksyon ng ilaw. Pero malabo na ho talaga. All right. You still have any presentation? That's my final slide po, Your Honor. Yeah, may mga doktor tayo rito kaharap. Mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Na, Hindi, sa sugat lang po, Your Honor, ang anong binigay kong gamot, yung sa sugat. Kasi sugat lang po yung nangyari dito niya, Your Honor, Oo, isa anong gilid gamot? dito. Anong gamot nga po? Ang ano po, yung agwasinada at saka betadine. Betadine. Opo, kasi sugat po yung Ay, dito. sa mata ho yun, ha? Betadine. Hindi po sa mata, Your Honor, sa gilid po ng kanya mukha kaliwa. So, mawawala yung dugo, magkaklat. Tama ba yun? Dito po yun, Your Honor, o sa gilid lang, hindi naman sa Oo. mata niya, dito po. Dr. Irene Oloroso, ophthalmologist. Yes so, po, Your yung sa gilid ng mata, pwedeng betadine. Dito po sa dito lang po banda, Your Honor, hindi naman sa mata, dito po, dito banda lang po. Sa labas. Depende po, Your Honor, sa laki ng sugat. Ano. Meron po kasing mga sugat na that needs suturing. Pero O, yung pag- pinakita nyo last week, may yung trauma na tinamaan yung skull. Di ba meron kayong... yung sa ENT po. Yes po. Oo, Ang nakita po namin dun, Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kung saan banda. Pero maliit lang naman po siya. Peklat. Pero hindi po siya, parang nasa side siya. Nasa side po siya. Pero yung skull niya, tinamaan, di ba? Yes po, Your Honor. According to Dr. Kabungkal or ENT, ang diagnosis po niya was, sorry, Your Honor. Bang 10 seconds, may ipakita Ay, ulit yung... no, Your Honor, ibabasahin ko lang po. Okay. It's, Hindi, si technical natin. Nag-annotate si doktora, may ipakita yung ano? No? it's, Pinakita last week, yung skull, yung MRI. yes po, Your Honor. Is Ba't diagnosed... to? Iba to. Oh. Ba yan? Bulaklak ata yan. So, go ahead, ma'am. The diagnosis, Your Honor, was healed tripod fracture on the right eye, on the right side. Tapos po, healed po anterior maxillary wall fracture po on the left.
You determine the dates that transpired. Years, months ago, kailan po yan? Actually, Your Honor, according to Dr. Cabungal, hindi naman siya acute, Your Honor, kasi healed na daw po siya. So, Ito, alin dyan? Opo. Left sa screen, okay? Opo. So yan po yung nilagay ng betadine, sinasabi. Meron po yan, Your Honor, iba po yung fracture, iba po yung yung parang sugat niya. Laceration. Meron po kasi siya, may napinsin din po ako na parang maliit na laceration on the side, pero iba pa po yung sinasabi ni Dr. Cabungal, Your Honor. So, ang But, Your Honor, according to Dr. Cabungal also, blunt instrument or pwede daw pong strong force, but Necessarily with a blunt instrument. Pwede pong kamay, pwedeng natamaan, untog? pwede pong nauntog. Opo, Your Honor. Untog. But untog, Pwedeng accident. nadulas. Opo, pwede po. Oh, pero yung sa kaliwa naman, meron din. Anterior maxillary. Pwede ko mauntog para kaliwat kanan? Na Pwede po, accident? Your Honor, magkasuno, not on the same day, Your Honor. Pwede Tapos yung sa ilong, itong sinasabi niyo sa may- ilong, yung bridge tumabingi. Opo. May ano siya, Your Honor, may deviated po, parang natabingi So, sa siya. Tagalog po yung deviated. Tumabingi. Yung ilong, yung Opo. bridge, nose bridge. Opo. Because of, Most likely, Your Honor, pwede rin po trauma, pwede rin na accident. ano ba ang trauma? Um, Hinataw. Injury, pwede pong nadulas, naumpog, nabagok. Pwede din po, Your Honor. Aling LB, yung ilong mo, hindi mo naman nakikita ito eh. Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Ano pa, Yung pong sununtok po. ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sinusuntok sa mukha, sa ilong. Sa Sino? Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Dumugo yan. Po? Dumugo. Opo. Pinagamot ka? Hindi po. Nakita niya na dumudugo. Opo, tapos kumukuha po siya ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Mrs. Franz, betadine din yung ginamit? Hindi po, gamot lang po ang inabot sa akin. Ano pong gamot yun? Si Mrs. Franz tinatanong ko, anong gamot po ang binigay pag sa ilong? Hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Oh, di ba dapat pag Anong sandali, Mr. Chair? Yes, go ahead. Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang-kita na nga yan, no? Oh, nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Tingnan mo, nabasag yun. Mr. Chair, Alam mo, masyadong contradicting yung, marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, 2 days pa lang, sa employment niya sa'yo, nakita mo na may sira siya sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very contradicting. Alam mo na sira ulo, buang yung katulong mo, tapos binigyan mo ng buong pagtitiwala. 4 na taon pa nagsilbi. 4 Binigyan na pa siya taon. ng 4